At sinabi nga namin sa inyo kahapon, meron na pong 5 na pinangalanan ang ICI na nire-recommenda nila na sana kasuhan na ng ombudsman. Nasisimula naman ding imbestigahan na ng ombudsman. So, yung pong mga nakuha nating opinion even before nagkaroon ng ganitong rekomendasyon ay kontento kaya sila na umuusad to. No? So, gusto natin kamustahin yung mga personalities po na ating po nakausap bago iyang recommendation na yan para malaman kung ano pa ba kulang. Baka naman may kailangan pa tayong gawin. Diba? So naghain po kasi si Navotas Congressman Toby Tiangco ng House Bill number 5699 para palakasin yung Independent Commission for Infrastructure at buuin yung tinatawag po na Independent Commission Against Infrastructure Corruption or hindi lang ICI kundi ICAIC. Layunin po ng panukala na bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ang komisyon para mag-imbestiga, maghahain ng kaso, mag-issue ng sabina at magpatigil sa mga tiwali po ng mga opisyal. At syempre, yung nagpupush po niyan ay mga kasama natin ngayong gabi. Wala pong iba kundi si Congressman Toby Tiangco. Welcome back po, Congressman Toby. Good evening. Hi, Vicky, Jovi, and Maricel. Good evening po. Hello po. Toby, well, kunin ko na muna yung reaction ninyo. Alam ko na you're pushing for House Bill 5699 para mas tingin ko para magkaroon ng mas pangil yung investigasyon. Pero sa ngayon na nakita nyo na at least unti-unti meron ng mga makakasuhan. Hindi pala makakasuhan. Nirekomenda na makakasuhan. Tingin nyo ano pa ba ang dapat gawin saka yung reaction nyo doon na meron ng masasampulan? 5. First of all, syempre pwede lang mag-komento doon sa may personal knowledge ako do. Sa mga lahat ng kakasuhan ang may personal knowledge ako ay yung tungkol kay former Congressman Saldico, no? Na nakita natin na talagang ang laki ng insertion niya under his name, 13.8 billion, tapos yung dalawang party list niya, yung isa, yung Ako Bicol, 2 billion, yung sa pamangkin niya, yung BHW, 2 billion din, no? So doon pa lang 17.8 billion yung insertions na yon. At noon pa lang, nung simula pa lang, sinasabi ko na hindi naman po pwedeng itong mga insertions na to ay walang kapalit. At yun po ay sinabi ni District Engineer Alcantara na napagbababa ng pondo sa kanya ay hinihingan po siya nung una ng 20% at later on naging 25%. And in an interview last week, nasabi ko din, nung tinanong kasi ako last week, may personal knowledge ka ba? Sabi ko, may personal knowledge ako, pero hindi directly kay Saldico. Because in the year 2023, para doon sa 2024 HGAB, meron akong 3 proyekto sa Navotas na gusto ko na matapos doon sa 2024 budget. Ayaw ko na mag-intay ng 2025 budget. So, kulang yung budget na naibigay. So, nag-request ako ng total of 200 million. Binalikan ako nung nilapitan ko. Nakausap na daw niya si Saldi. Meron daw, may pwede ibigay kaya lang may taripa na 10% kasi daw discounted, 50% off, no? So ang sabi ko noon wag na lang kasi hindi ko kayang sabihin doon sa district engineer na may 10% yan kasi baka ako pagdudahan na galing sa akin yan. So magandang na-submit na sa ombudsman para masimulan na ng ombudsman yung kaso laban sa kanya, no? But I just think dapat mas porsigido at mas proactive lang ang gobyerno sa paghahanap ngayon kay Congressman Saldico, no? Na kahit wala pang na-file ng kaso, dapat siguro alam natin kasi may blue notice na yan dapat alam natin kung nasaan siya. At ako, ang stand ko pa rin nananatili na under Republic Act 11983 Section 4, pag national security na ang nakataya, pwedeng kansilahin ng DFA yung kanyang pasaporte. No? Huwag na tayong mag-intay na siya ay makakuha ng passport sa bansa na wala tayong extradition treaty. No? Yes. At nakita naman natin, wala siyang balak na humarap, wala siyang balak na sumagot. Nung una, sabi niya, willing siyang magpaliwanag. Pero nung pinauwi siya ni Speaker Bogie D, anong ginawa niya? Hindi siya umuwi. Instead, nag-resign siya para maiwasang humarap sa Kongreso at that time.
After that, 2 beses na po siyang inimbitahan ng ICI. Hindi po siya nagsabi bakit hindi siya makakadalo. Basta nilang hindi siya dumalo. At Yeah. yung latest balita kahapon na yung mga air assets niya, yung helicopter, aeroplano, nilabas na niya ng Pilipinas. So ano ibig sabihin nun? Pag nilabas na niya yung kanyang mga personal property at hindi siya nagpapakita, ibig sabihin wala siyang balak na humarap sa kahit anong investigasyon. At kung wala siyang balak na humarap sa kahit anong investigasyon, ano ang susunod na gagawin niya? Siyempre, pupunta siya doon sa bansa na walang extradition treaty para hindi siya mapauwi dito. So habang iniintay niya yan, tingin natin, nag-a-apply na siya ng passport doon sa mga bansang walang extradition treaty. Okay, so kumbaga sa mga lengguwahe ng mga kabataan ngayon, Kong Toby, i-ghosting tayo nito. Hindi na Pati ito dyan may magpapakita. Oo. Hindi, pero alam mo dapat maramdaman ng ating gobyerno yung hinaing ng ating mga kababayan, di ba? Yeah. Ano ba yung usap-usapan? Ang usap-usapan ayaw naman pauwiin si Saldi kasi baka magturo yan ng kung sino-sino, di ba? Yan yung usap-usapan. Then we have to prove them wrong. Yes. We have to prove na talagang porsigido ang pamalaan na pauwiin si Saldi. Kaya dapat nang gawin ng DFA yung kanilang trabaho na kanselahin yung passport. So, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi napipressure ang DFA? Malinaw naman pala yung sinasabi ninyo na merong basis. Kapag ka national security yung pinag-uusapan, pwede nang kanselahin. Ba't hindi sila sinasabi nila napipressure? kasi, di ba, nung una ako pa pinagpa-file nila ng kaso. Sobrang ba't sila, bakit ako file ng kaso? Di ba normally ganyan yung mga ayaw na gawin, di ba ganyan ang laging hamon. Di filean mo ng kaso, di ba natural na natural na reaction. Tapos ano kayang kaso ang ipapile mo para threat, di ba? Wala na ka namang kasong mapapile para patunayan na national security threat yan. Pero, Diba? sir, pupuntahan ko lang tong final mo na bill, etong ICAIC. Ano ba yung magiging kaibahan nito doon sa existing na ICI? At saka kasi di ba meron ding final sina Congresswoman Laila de Lima na magdadagdag ng contempt power. Ano yung difference nito? Honestly, yung final nila, hindi ko pa nabasang mabuti. Nabalitaan ko lang and I scanned through it at that time. Ang nagtulak sa akin na mag-file nito is, di ba 2 beses na akong naimbitahan doon sa ICI, di ba? So nakikita ko yung line of questioning nila at inobserbahan ko, kaya nga hindi ko to final kaagad. Sabi ko, obserbahan ko muna tong ICI at tignan ko kung ano yung mga kailangan nilang extra powers para mas mabilis mapanagot yung mga dapat mapanagot, no? So, number 1, ito may contempt powers din ito dahil nakita natin, 'di ba? Hindi naman pwedeng binabaliwala na lang yung imbitasyon katulad nung ginawa ni Saldico, hindi man lang siya sumasagot. So, ibig sabihin dapat pag hindi sila sumagot sa subpoena, pwede silang file ng direct or indirect contempt, 'di ba? Okay. Number 2, pwede mag-issue ng whole departure order para hindi sila makaalis ng bansa kung nandito pa sila, no? Number 3, yung sequester or attach yung pera, yung mga property, dahil nakita na nga natin, pinuslit na yung mga air assets, no? So, yun yung mga nakita natin na kailangan na powers ng ICI para sila ay makapag-function na mas may ngipin. Tapos dinagdagan lang natin ng 2 pang miyembro yung ICI. Sa tingin ko, dapat may isang miyembro from the academe at isang miyembro magmula sa reputable na NGO, no? Tapos we exempted them from any criminal and civil liability. Para hindi naman pwede yung habang nag-iimbestiga sila, ididemanda sila. Tapos, naglagay din tayo ng prohibition dito from issuance of a TRO except of course from the Supreme Court, no? So sa tingin ko,
itong mga bagay nito ay makakatulong sa kanila para mas magkaroon ng ngipin yung kanilang investigasyon. Kung mabilis na lang, no? Kasi we're supposed Yes. to end the interview now. Dun po sa SALN, kasi kausap namin yung aming House of Representatives correspondent, no? 2 days ago. Sabi niya, hinihintay daw ng mga kongresista yung isang committee para, I believe, mag-provide ng guidelines sa release ng SALN. Bakit po kailangan ng ganito? Yung iba pong mga opisyal nag-release naman na po without that. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kailangan, hindi ko alam kung ano yung alituntunin. And when I was interviewed early this morning, by noon time, ni-release ko na yung SALN ko. No? So ako, nag-release na po ako. Ako, last na lang, Kong Toby, knowing what you know, dahil kayo naman, nakatrabaho nyo itong mga to, lalo yung hinahanap natin na si Saldico na hindi pa bumabalik sa bansa. Nashock ka rin ba nung nabasa mo yung recommendation ng ICI doon sa mga detalye tulad ng isang malaking bahay na kinovera ng puti pero yung pala walang laman tapos Lalagyan ng lagayan pera? lang palang pera to, no? Medyo shocking yun sa madlang people na nanonood at nakabasa nun eh. Kahit ako, hindi ko naman alam yung bagay na yun. Tsaka yung sinasabi lang 22 billion ba? Di ba? Hindi ko rin alam yun. At yan, kaya nga sabi ko, doon dahil ako may personal experience ako sa ICI, nakita ko talaga kung ganong kadetalyado sila magtrabaho, no? Kung ganong kapursigido, kadetalyado ang kanilang paghanap ng ebidensya para pag nag-file po sila ng kaso, talagang matibay po yung kaso. Yeah. Okay. Congressman Toby, thank you for accepting our call tonight. Yes. See you Good evening soon. po. Salamat. Thank you, Kong Toby. Thank you. Suki na natin Good si evening. Kong Toby. Thank you, Kong.